Ayan, good morning, good morning. So ngayon ay magsisimula ng pa-kopra. So paano nga ba ginagawa ang kopra? So sa ngayon, yan ay mangunguha ng niyog sa pamamagitan ng kawit dahil medyo matataas na. Ayan. So sa ngayon, eto naman. Pagkatapos kawitin, so yan, itatambak. Yung iba naman, doon na sa kung saan nila inipon, doon na nila tinatanggalan ng bunot. Andito kasi andito ngayon sa kuprahan. So dito sila binabalatan, tapos yan, niluluto. Ayan, so madali lang magkopra sa iba kasi ayan nga, mga babae lang yung nagpapatas o nagkakamada. Kailangan nakatihaya yung nasa pinakailalim para hindi masunog, parang tinapa. Ayan, siguro mga nasa 2,000 siguro yan na buo. Ayan yung buhay probinsya. So yan, inabutan pa ng ulan. Ito naman kapag naluto na yung kopra after siguro mga 6 to 8 hours, yan na yung magiging resulta. Yung iba niyan luto na, so tatanggalin yan yung pinaka-process niyan, tatanggalin siya sa paghihiwalayin siya sa bao, yung laman. And then kapag napaghiwalay na yan, meron diyang hilaw, merong luto. So yan, kapag luto na, tigkalan portion, yan kung saan dyan natatanggalin. Tatanggalin isa-isa yung niyog sa bao. Then yung yung bao niyan, so pagkatapos ay pwedeng ulingin. Yan yung inuuling. Sa bao naman, yan yung ginagawang carbon kapag nauling. At yung kopra naman, yan yung ginagawang sabon, langis. Yan yung tinatawag na coconut oil kapag na-process. So yan, marunong pa rin pala akong tanggal sa ng niyog or magtigkal, tawag sa amin yan, magtigkal. Ewan ko lang sa inyo, ano bang tawag sa inyo ng ganyan? Sa Bicol ay lukad. Kaya namin yan na pinipiraso dahil para makita mo dyan yung luto or yung hilaw pa. Kasi pagka luto na, hindi mo na kailangang isa lang. Yung hilaw dyan, kailangan ibalik mo siya doon sa lutuan. Parang tapa. Ayan. Kasi pag hilaw yan, hindi yan bibilhin. Diba? Para ka lang naglalaro. So, sunod niyan, ayan na. Pagkatapos magtigkal, yung ibang hilaw lulutuin na uli. So yan na yung yan natirang hilaw. So bunot lang din yung kanilang balat ng niyog, yung kanilang panggatong. O di ba? Lahat yan may pakinabang, yung bao, yung bunot, yung kopra. Kailangan babantayan mo yan kasi delikadong pag lumakas yung apoy, delikadong maabo yung kopra mo. So yan na. Yan na yung mga naluto na hiniwalay sa hilaw. Yan, didiretso na yan isasako, then dadalhin na yan sa pamilihan.
tawag ay comprada. So ito yung mga bao. Yan yung mga ginagatong or uulingin para hindi siya ganun kausok. So ito na yung papinis product. Yan, mga sasakuhin na. Diyan na masaya ang mga magkokopra kapag sinasako na kasi malapit na nilang makuha yung kanilang kabahagi or yung kanilang sa trabaho. Yan, siguro ang isang sako niya nasa 60 kilos kasi ayun kung papaano sinisiksik. Ganyan din ba kayo? Ganyan din ba kayo magkopra? Yan yung mga tira-tira ng bagyo. Buti may natira pa. So pagkatapos niyan, ayan, dadalhin na sa pamilihan. So yung koprahan, pwede na rin gawing bahay.